Hi mga palangga! Kamusta kayo? In this video, I will give you guys an update about my application with Pag-ibig MP2 savings account and also yung waiting time na inantay ko from application to approval and also my first deposit or first payment using my credit card. So I submitted my application last March 1 at yun yung naging previous video natin. So kung nagbabalak rin kayo mag-enroll or mag-open ng account with Pag-ibig MP2, so watch nyo yung previous video ko mga palangga about the step-by-step process na pinagdaanan ko on how I was able to submit my application. So after submitting my application, I got a confirmation doon. Sabi, thank you for applying for an MP2 savings account. We are now processing your application. Please expect a text message from us informing you of the next step to open your account. For your reference, here is your MP2 savings enrollment tracking number should you wish to track the status of your application. So binigyan nila ako ng tracking number at hindi pa siya tapos. That means for evaluation pa yung aking application. And tip ko lang din mga palangga, gawin nyo siya ng gabi or madaling araw kasi kapag tuwing umaga or tanghali, kapag tinatry ko i-access yung Pag-ibig website, minsan mabagal siya or baka kasi madami nag-a-access ng website nila tuwing morning or tuwing tanghali. Kaya much better talaga siyang gawin like mga madaling araw or gabi para mabilis. And on March 4 mga palangga, which is 3 days after ko masubmit yung application, naka-receive ako ng text confirmation kay Pag-ibig. Sabi dito, "Hi John Paul, congratulations! Your application to open an MP2 savings account under tracking number has been approved. Your Pag-ibig MP2 savings account number is grow your MP2 savings by saving online via the virtual Pag-ibig through our accredited collecting partners or at any Pag-ibig branch near you." So finally, after 3 days lang mga palangga, naka-receive na ako ng confirmation na approved na yung aking application for Pag-ibig MP2 savings account. And during waiting time din mga palangga, nag-search din ako sa mga social media kung gano'n nga ba katagal yung approval time or yung waiting time. At may mga napapansin ako na may ilan na sometimes like up to 1 week pa daw bago sila nakaka-receive ng ganitong confirmation. So kung nag-aantay pa kayo mga palangga, wait nyo lang within 1 week. Pero most of the time naman is up to 3 days. Nagsasend na agad sila ng text confirmation na approve na yung ating application. At dahil nga may access na ako mga palangga sa virtual Pag-ibig sa cellphone ko and also dun sa kanila official website. So chinek ko doon kung nag-reflect na ba yung Pag-ibig MP2 savings account ko. Pero hindi pa siya nag-reflect. Ang lumalabas pa rin doon is no records found. So, upon my research din mga palangga sa mga napapanood kong vlog, sabi doon, kailangan ko daw muna palang magkaroon ng first deposit or first payment para mag-reflect yung MP2 account ko sa aking virtual Pag-ibig or para maging ano siya, ma-activate something ganon. So, kailangan daw required talaga ng initial deposit. Kaya naman, I decided to make my first payment and initial deposit kahapon lang, which is March 5, using virtual Pag-ibig website. Pwede din gumamit ng mga collecting partners yung na-mention nila kanina, like pwedeng GCash or Maya or other e-wallets. For me, siguro mas maganda kung direct muna doon sa kanilang system para mas mabilisan yung pag-reflect ng aking payment, especially for initial payment siya. So ayun, doon muna ako nag-try sa kanilang virtual Pag-ibig website. I was surprised na pwede palang gumamit ng credit card sa pagbayad. Yun nga lang, meron siyang convenience fee of 1.75% kapag gagamit tayo ng credit card or debit cards. And pakita ko sa inyo mga palangga kung paano ko na-process yung payment doon sa virtual Pag-ibig. So, nilagin ko lang yung account ko doon sa virtual Pag-ibig. Pero kapag pupunta ako doon sa MP2 savings, na may nakalagay na voluntary savings. So, lumalabas doon na unable to retrieve your record or you may try again later. So, ganun yung exact error message na lumalabas. So, dahil wala pa doon, ang ginawa ko, pumunta ako dito sa my payments, sa may left side, yung mga buttons doon. And then, sinelect ka itong pay online. Tapos, after clicking pay online, nandun na yung option, makikita na natin doon yung MP2 savings. So, sinelect ko lang yung MP2 savings. Tapos, nag-reflect na yung option to make a payment to my MP2 savings or modified Pag-ibig MP2. So, itong page na ito mga palangga, itong kanilang payment system powered by Visa, Mastercard, JCB, GCash, and Maya. So, ito yung mga payment methods na pwede din nating magamit from processing our payment here in virtual Pag-ibig. So here dito sa membership category, I selected local
And then payment method naman is credit or debit card. Pero pa din naman yung GCash and Maya. Kapag gagamit kayo ng GCash and Maya or yung QR code, 5 pesos lang yung kanyang convenience fee. Yun nga lang kapag bank cards like debit card or credit card, so may fee siya na 1.75% fee. So, sa ngayon, try ko muna tong credit card kasi I always prefer to use my credit card sa lahat ng mga payments ko, especially online. So, dito, nilagay ko lang dito yung MP2 savings account ko. And then, kailangan ko siyang i-validate. So, nung na-validate na siya, nag-auto-populate na yung details ko sa baba, which is member's name, yung MP2 savings amount na i-deposit ko, yung period coverage, and then yung period coverage duration into. So, from here, dahil March, first payment ko siya. So, hindi ko na siya pinalitan muna. Niyaan ko na kung ano yung details na nandyan. Tapos sa baba, doon na nakalagay yung convenience fee, which is 35 pesos. So, 2,000 pesos yung aking desired monthly savings dito sa MP2. So, yun na lang din nilagay ko dito. Hindi ko na siya pinalitan. So, yung total amount na kailangan kong bayaran here is 2,035 pesos because of the convenience fee. And then, sinelect ko lang yung next button. Tapos, niroute niya ako sa billing address and contact information. So, from here, dito, nilagay ko dito yung present address ko kasi yun naman yung billing address ko or mailing address. Dito sa member's mobile number, meron ditong parang unang box. May mili ka lang kung alin doon yung first 4 digits ng phone number mo. And then, sa ilalim naman is yung last 7 digits, o yung remaining numbers mo na. And then, dito naman is yung ating email address. Then, sa ilalim, merong CAPTCHA doon. So, enter lang natin kung na yung nakikita natin sa CAPTCHA. And then, I selected, I agree with the terms. And then, after nun, niroute niya na ako sa page para i-enter yung aking credit card information. So, from here, I entered my first and last name, yung 16-digit card numbers ko, expiry date, tsaka yung CVV. Tapos, sinelect ko lang, I'm not a robot. And then, I selected complete order. That's it. Na-process na yung payment ko mga palengga and I receive a confirmation na payment successful, Home Development Mutual Fund, and then also yung amount. After nun, niroute niya rin ulit ako doon sa Virtual Pag-ibig. Tapos may nakalagay doon na message sa taas. Sabi, you have successfully sent your payment. You may take a screenshot of the below to serve as your proof of payment. You may also make use the merchant reference found below as reference for this transaction. Please give us a few days to reflect this payment on your account. Although, gamit ko yung Pag-ibig system na for processing my payment, so na-expect ko pa rin na medyo matagal siya mag-reflect, like possible mga around 3 business days bago mag-reflect. So, ayun. Yun na lang inaantay ko. Minomonitor ko na lang yung Pag-ibig virtual account ko and also yung sa virtual app, Pag-ibig virtual app, kapag nag-post na yung payment ko under transactions with Pag-ibig MP2. May napanood din akong vlog kay Kapeso Pinoy na pwede magbayad ng credit card for only 5 pesos gamit yung QR code ni Maya, ganun. So, using Grab nga lang siya, like magta-top up ka sa Grab, and then gagamitin mo yung Grab mo para i-scan yung QR code para maging 5 pesos convenience fee lang siya under Maya. Yun nga lang, yung gamit kong credit card ngayon is Mastercard kasi gusto kong gamitin mo na yung bank cashback Mastercard ko. And upon checking dun sa Grab app, kapag magta-top up ka using Mastercard is meron siyang 2% fee. Pero kapag Visa cards naman is wala. So, maybe sa sunod, gagamitin ko yung Visa. Then, ito try natin yung option na yun kung gagana pa siya or hindi. Pero sa ngayon, ayun, gamit ko muna yung Mastercard ko. Kaya dinirect ko na lang muna yung payments kahit meron siyang 1.75% na fee. So, prinocess ko yung payment mga palengga last Wednesday. So, I'm expecting na by Friday, hopefully mag-reflect na yung payment at mag-reflect na yung MP2 account ko doon sa aking Virtual Pag-ibig app or the Virtual Pag-ibig online. So, gagawin ko siya ng video mga palengga once na mag-post na yung aking payment and also how to monitor our Pag-ibig savings, yung mga na-deposit natin. And also, gawan ko din ng video mga palengga as to why I decided to open an MP2 savings account. So, that's it muna for today's video. I hope nakatulong itong video na ito. Please like and subscribe na din if you haven't already for more contents like this. Again, this is John Paul and always remember to be kind to yourself and to others. See you in our next vlog. Bye!